Bago nga kami babalik ng Cebu City ay dumaan muna kami dito sa beach kung saan kami kinasal. Sobrang memorable nga naman ang lugar na ito kaya proud na proud siyang ipakita sa mga anak namin. Hindi nga rin kami nagtagal dahil sinita nga kami ng babae dahil siya nga daw ang may-ari ng buong beach. Bawal nga daw pumasok doon sa area nila dahil ayaw nga nilang may istorbo. Bumili na nga rin kami ng isang batalyon na buwad para naman meron akong stock sa buong taon. Niluluko nga ako ng aking husband dahil hindi naman daw dried fish ang pangalan nito kundi damaged fish dahil sa amoy nito. Ito talaga ang sobrang mamimiss ko, yung mga masasarap at preskong pagkain. Halos araw-araw nga akong nakakain ito dahil sobrang sipag ng kapatid kong manguha nito. Sana ganito nga kasi dito sa isla, kung masipag ka lang talaga ay hindi ka naman talaga magugutom. Hindi talaga ako nagsasawa at sinusulit ko nga pagkain ito dahil madalang ko nga itong nakikita sa France. Dahil ito na nga yung huling gabi namin dito sa Camotes Island dito sa video na ito kaya inaya ko yung family ko na mag-dinner sa labas. At dahil nga lumalaki na yung aming pamilya Purabuyag kaya yan siksika na nga kami. At dahil sobrang mamimiss ko nga itong barbecue kaya dito ko nga sila dinala sa barbecuehan. Ito nga talaga yung mga namimiss ko na pagkain kaya wala na lang choice yung pamilya ko. Pati na nga rin yung Jollibee ay gustong gusto ko talaga na araw-arawin. Nakakalungkot nga lang dahil wala ngang Jollibee dito sa aming isla. Sana nga ay manalo na ako sa luto kahit wala naman akong taya-taya para makapagpatayo na ako ng Jollibee. Huwag na nga lang kayong kumontra guys dahil minsan lang naman akong mangarap. Kaluka naman itong bakling ay pinakita pa talaga niya kay Afam yung pupo ng aso. Pagdating nga namin dito ay sinalubong nga kami kagad ng madam dahil siya nga daw ang may-ari ng buong barbecuehan. Kung hindi nyo nga pala kilala ang madam na ito ay siya nga pala yung nagmamayari ng maraming bahay. Tawa nga kami ng tawa dahil sabi ng baling hindi naman daw siya mukhang may-ari ng barbecuehan. Mukha nga daw siyang pupok na nanghihingi ng pangkape. Ganyan nga lang talaga kami magkulitan sa aming isla. Marami din talaga yung kumakain dito kasi masarap nga yung mga barbecue nila. At dahil marami nga kami kaya nagantay muna kami ng may matapos. At tamang-tama nga meron ng umalis kaya yan nilinisan na nga kagad ni ate yung misa. At habang nililinisan pa yung misa at hito nga nagkukulitan muna kami. Masaya nga ito si Madam Damin dahil disco na nga mamaya. Dahil nga biyahe na namin kinabukasan ng umaga ay hindi na nga ako sasama sa kanila. Mahirap nga din naman magbiyahe na hangover ka tapos may kasama kang mga bata. Diyos ko day. Kaya manahimik ka na lang sa bahay inday at matulog na mahimbing makakaginansya ka pa ng muta. Sobrang saya na talaga ni Madam Damin dahil maipapakita niya na naman yung mga the moves niya mamaya. Nag-aantay pa nga kami na maluto yung order namin kaya naman ay tiisin na lang muna yung gutom. Dinadaan na nga lang namin sa cellphone habang nag-aantay na maluto yung order namin. At ayan naman si Efa mo lang katulad, tahimik lang sa isang tabi. At naluto na nga yung aming order. Ayan, sobrang sarap. At sa sobrang excited ko nga, ayan, napadami ko nga yung order. Pero ayos lang naman dahil natitake home din naman ito. Ibang-iba talaga itong barbecue dito sa Pinas. Ito talaga yung sobrang na-miss ko. Sa daming masasarap na pagkain sa Pinas, hindi talaga sapat ang isang buwan na bakasyon. Pero wala rin naman kaming choice dahil may pasok nga yung mga bata. Pati na rin nga kami, may mga trabaho din. Isang buwan lang naman kasi yung pwede naming i-leave sa work na with pay. Pati na nga rin yung bakasyon ng mga bata, 2 weeks lang din. Ipinagpaalam na nga lang namin na maayos kasi nga sobrang layo naman ng Pinas, hindi naman pwedeng 2 weeks lang. At buti na nga lang i-consider naman nila na absent yung mga bata ng 2 weeks. Naluto na nga pala yung order namin kaya naman hito, kainan na tayo. Nag-order na nga rin kami dyan ng french fries dahil hindi nga kumakain ng kanin yung aking asawa. Kumakain naman siya ng rice pero madalang lang talaga. Yung mga sa isang buwan ay isang bisis lang ata siya nakakakain ng rice tapos pinipilit ko pa yan ha. Dito kasi sa France ay hindi naman rice yung kinalakihan nila kundi pasta. At pagkadating nga namin ng bahay, ito na kagad yung bumungad sa amin, isang katutak na mangga at siniguelas. Pabaon nga sa amin ng kaibigan ko papuntang France. Hanggang dito na lang muna. Paki-follow and share. Bye!